Hello, magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. Ito po lingkod, Dance to Nilang Sulyap, dito po sa El Salde Broadcasting. Magandang umaga po sa lahat po ng mga Pilipino. Araw po na naman ng Sabado, araw po ng sahod, sa lahat po ng mga gagawang arawan. Na po, sana po mag-iwan po kayo, yung ikangay ibibigay nyo sa inyong pamilya. Ano po, huwag nyo po sarilinin. Ano po, lalo lang yun, taghirap, ikangay. Kaya nga po kayo naghahanap buhay para sa pamilya, kaya dapat nyo ingatan, no? Huwag nyo pong masyadong sarilinin yung pong yung paghihirap kasi po yung hinihintay din po ng yung mahal sa buhay, yung pamilya at mga anak. Ayan po tandaan po natin yan. At ngayon po ay naku, salamat po at nagkakaroon na po na talaga ng unting-unti na pag-uulan, no po, tuwing hapon. No po, ay po nakapagbabawas ng mga matinding init sa katawan, no? Ito'y palantanda na malapit na po yung tag-ulan. No po, kaya handa-handa po kayo. Mas grabe po naman ang mangyayari pag nagtag-ulan. No po, La Nina. No po, baka yung po mga bubong natin. No po, dapat nyo pong asikasuhin lang hanggat hindi pa malakas ang ulan. No po, ayon po sa pag-asa, no po, talagang matindi po ang mangyayaring ulan. No po, kaya dapat po tayo, hanggat maaga, mas mainam daw po yung maagap, na po, kaysa sa masipag, na po. Kaya dapat po tayo gumawa ng para sa kabutihan ng ating pong tahanan. No? Ayan po At bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uulat, no po, sa mga kaganapan sa ating bansa, hayaan nyo muna pong makiramay ako sa aking kamag-anak na namayapa na ngayon nasa Canada. Ano po? Si Kuya Jun Silvano. Condolence sa mga Silvano family, lalo po nandiyan sa mga alake. Ano po? Yung mga pininsan. No? Sayang kasi po, bihira lang po kami magkita ng mga magkakamag-anak niyan. Ano po? Lalo si Kuya Jun. Ano po? Yan po Jun Silvano. Rest in peace sa lahat po ng mga Silvano family. At pasalamatan ko naman po muna yung lahat po ng aking pong naging nahinga ng konting pangangailangan nung kapistahan po ng Santa Monica. Ano po? Si Konsyala Irma Alfonso, Konsyala Ian Bansenieva, Konsyal Babilim, Chairman Eric Santos ng Barangay 51 Zone 4, ano po? Chairman Jose Marie Dabu ng Barangay 15 Zone 2, no po, at si Chairman Andy Calma ng Barangay 54 Zone 4, no po. Salamat po sa pampainit ng katawan na akin pong nilambing sa inyo. Sana wag po kayo magsawa sa akin pong paglalambing, no? Yan lang po ang alam ko na kaya kong ilapit sa inyo. Yan po Salamat po ng marami, no po. At shoutout din po sa mga taga-Australia, no po. Ang ating pong mga kaibigan at kamag-anak na niranya po sa Australia. Sila Edward family, na po, na kami po pumunta sa Dumaguete at nakita namin po yung Edward family. Yung po Tonel family, Kadisi family at Taiso family, na po. At yun naman po sa Canada, sila Bert at Rita Giyang family, na po. At yung si Tolok family, no, si Rwana at si Brando, na po. At yung po naman sa Seattle, na po, yung pong ating pamangkin na si Alex Tunel, si Ate Presi Tunel, si Kuya Josie Tunel, ano po? At sa lahat po ng mga Tunel family sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa, ano po? Binabati ko kayo ng isang magandang umaga at sana maging mapayat, maligaya ang araw ng Sabado sa inyo. Ito na po tayo, ano po, sa ating po unang pag-uulat, ano po, 2 tulak. Nako, ito naman po tayo sa mga droga-droga. Kulong ang 2 drug suspects na makuha ng higit 200,000 halaga ng droga na maaresto sa Caloocan PNP. Sa bypass operation linggo ng gabi, kinilala sina Caloocan Police Chief, Police Colonel Ruben Lacuesta, ang naaresto mga suspect na sina alias Amy, 62 Murong Rizal at alias Saya, 20 years old ng Malabon City. Sa report kay Northern Police District MPD Director Police Brig General Rizalito Gapas, na po, sinabi po ni Colonel Lacuesta na nagsagawa po ng mga Operative Station Drug Enforcement Unit DSDEU ng bypass operation sa Tangke Road ng Barangay 157
kung saan isang pulis na nagsagawang makabili po sa mga suspect na halagang 6,500 na halaga ng shabu. Na po, nakakumpiska sa mga suspect na nasa 31 gramo na shabu na may katumbas na halagang 210,800 buy-bus money at itim na coin purse. Naharap po ang mga suspect sa kasong paglabag sa RA 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Yan po Ito pa rin po tayo na po. Sa marijuana naman po, droga pa rin po ito. Na po. Nadescribe po ng pulisya na ang marijuana nagkakahalaga po ng 2.7 million. Marijuana pa lang po ito. Na po. Lalo na po siguro yung mga shabu-shabu. Dalawang plantasyon po sa sitio Dingding, Barangay Tagadang, Kabungan, Benguet. Nung Sabado, April 27, nasamsam po ng mga otoridad ng 23 kilo. Kinikilo na pala talaga ang mga marijuana. Ng bagong ani ng mga may tangkay pa ng marijuana na may mga bungang tuktok na nagkakahalaga po ng 2.7 million. Sinunog po mga marijuana sa lugar pagkatapos po ng dokumentasyon. Nagsagawa po ng follow-up investigation upang matukoy ang mga magsasaka ng marijuana. Ang sakit nga po yan, pag binunot, po, yung mga buto-buto niyan, kakalat pa rin po, tutubo pa rin po yan. No po? Sinunog, pero yung po mga buto at naiwan, tutubo pa rin po yan. No? Mas maganda, hanggat nakatayo pa yan, sinulog nyo na lahat para pati buto niya nasunog, hindi na po muna yan tutubo. No po? Shoutout po mo tayo, no po, ito sa ating kaibigan, no po, yung ating pong magaling na commentator, no po, si Fernando Jota ng Alerto Balita. Meron ng banban na Tarlac, paanong naging mayor dahil isang Chinese national. Ay, uso na ngayon yan, no? Ngayon nga sa Comelec, pinag-uusapan na niya, may mga Chinese na nagkakunyaring Pilipino, nag-a-apply para makalahok sa larangan po ng eleksyon sa darating po 2025, no? Itong eleksyon, anak ng hapon, no? Paano ba naman tayo titino ang ating bansa kung ganyan, naloloko, no? Ng mga tsekwa na yan, dahil nga siguro kay AD, no? Pati kay Pati. Yan nga po, sabi nga po natin kaibigan, no po, na si Fernando Jota. Yan po si Mayor Alice Go ng Bambang, no? Tarlac, sa dami po mga Chinese national sa Pinas, nakakabahala. Talagang po nakakabahala na po yan, no po. Kasi po may suri rin tayo sa sa West Philippine Sea, no po, regarding po sa China, no po. Tapos sa mga China naglipa na sa iba't ibang lugar sa ating bansa, mula sa Cagayan, Parañaque, Manila, at iba't ibang panlugar, no po. Talaga po nakakatakot yan. Kaya dapat po sa lahat po ng ating po mga mga otoridad, no po, maging alisto po tayo, no po. Huwag po tayo magkampante dahil baka magising po tayo na iba na po itong ating bansa. Maging probinsya po ng China. Kasi po, dati po, sinabi po ito ng ating po dating Pangulo, no po. Yung dati na nakaupo, no? Na ang sabi niya, buti pa maging probinsya ito ng China. Nako po. Pero hindi po papayag ang mga Pilipino. Po, ito kasi dito na po ako sinilang, dito po ako lumaki, dito na po nagkaroon ng apo, dito po na po lahat na po ng bagay dito po sa bansang ito na akin po sinilangan. Dito na rin po ako mamamatay. Na po kung kailangan buhay ko ialay para sa atin sa kabutihan po nating bansa. Ay nako. Iaalay ko po itong bumbo na po ang aking sarili. Kasi po, bansa kong ito'y akin. Po. Kaya tandaan po natin, lahat po sana tayo mga Pilipino, magkasundo, para mapaglabanan, yung mga ganyan, mga nangyayari. Po. Pero alam po natin, ang ating Pangulo ay nanatuloy pa rin po matatag, maayos po, makipaharap. Kasi ang talagang layunin po ng ating Pangulo, yung pong makipagsundo, sa ikabubuti ng bawat bansa, hindi lang po bansa ng China at Pilipinas, kundi buong mundo. Kasi po yung West Philippine Sea ay diladaanan po yan ng mga iba't ibang nangangalakal na iba't ibang bansa. No po?
kung iyan po'y kukubkubin ng China, paano po makapagpangangalakal ang iba't ibang bansa sa mga lugar na ikangay dapat pagbigyan ng mga ikangay, mga kalakal, no? Tandaan po natin yan, no? Na ang West Philippine Sea mananatili sa atin. Pagkat sabi ng ating Pangulo, kahit isang dakot na lupa ng Pilipinas, hindi niya ito ipagkakaloob sa China, no? Sana panindigan niya ito na wag po ikay bawi-bawi, baka ikangay mahekos-hokos pa tayo dyan, no po? Kaya tandaan po natin, no? Manindigan ang bawat Pilipino ng West Philippine Sea atin. No po? Ewan nga po sabi nga po, ano ang magaganap sa 2025 election? No po? Dahil sa maraming narinig na Chinese na nagiging financer ng politikong tumatakbo, ay lakya nga Alam mo, sakit ng mga politiko, pag nakakita ng mga tumutunog, no po, kalansing ng pera at amoy ng perang papel, nakakalimutan na rin po ang dignidad ng kanyang pagkatao. Nasisira, no po. Nakakalimutan niya na ang kanyang tungkulin bilang isang mambabatas, no? Nakakalimutan dahil po sa amoy ng pera. Sana nga po mabago yung ganun po pamamaraan, no po? O yun po nga takbo ng ating politika. Kasi po hanggat hindi mababago niyan, kawawa naman kawawa naman po si Juan, no po? Na lagi na lang nasa ilalim, no? Naghahangad na mapabuti ang buhay, ngunit di makaahon dahil talagang walang kakapitan. Kasi po may mahihirap, umaasa rin po yan sa ating pong gobyerno na magbibigay pagkakataon na maging mabuting tao, mabuting mamayan. Paano kung gutom ang mamayan, kumakalaman sikmura, ay nako, gumagawa po yung mga bagay na hindi maganda para mabuhay lang ang kanyang pamilya. Po? Kaya tandaan po natin, no po, tulungan rin po natin ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa lahat po ng kanyang gawain para sa kabubuti ng ating bansa. No po. Kalimutan na muna natin yung politika. Kasi po, yung politika na yan, magiging sanhi po yun ng paghihiwa-hiwalay ng mga Pilipino. No po. Magaling si ganito, magaling si ganon, ganyan, ganyan. Nako, wala po yan. No po. Panay ano lang po yan. Tingnan po natin sa katotohanan. Yung po mga ginagawa ng mga politiko. Hindi naman po lahat ng politiko ay ganon. Marami pa rin po ang kakilalang politiko na may dignidad, may sinseridad na gumanap ng kanyang tungkulin. Na po, chairman lang may kakilala akong chairman pa lang, talagang ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang isang public servant. Sana po lahat ng mga kandidato, ng mga nakaupo o hindi pa nagbabalak pa pong uupo, na po, sana maging tunay kayong public servant. Hindi yung personal interest. Kasi po, dahil po ako mga interest, personal interest, kasi po mga negosyante. Karamihan po dyan sa mga tumatakbo na yan. No? Mga negosyante, pera rito, pera ron, pag akala nyo, mga tinatanggap natin, tinatanggap nyo, no po? Pera din po natin yan, no po? Ang binabahagi nila sa atin, nanggaling din po sa atin yan, sa mga tax, no po? Sino ba nagpapasahod dyan? Tayong mga mamamayan. Pera rin po natin yan. Diyan rin po rin nanggagaling. Kaya dapat sa lahat po sana mga Pilipino, maging mautak, matalino. No po? Huwag po tayong pasilaw sa perang 1,000, 2,000 o ano pa man ibibigay sa atin. No po? Tanggapin nyo po yan, pero huwag nyo iboboto. Kasi masakit po dyan. Nabe-brainwash tayo. No po? Pati sa pananalita, ay nako, napakagaling. No po? Kamay rito, kamay doon, pero pagtalikod, kita mo may alkohol. Kasi mga payaso yan, karamihan dyan. No? Kaya dapat po tayo mag-ingat sa darating pang 2025, maging matalino po sana ang lahat po ng Pilipino para po sa darating na eleksyon na yan. No? Tandaan po natin yan, no po? Kasi po talaga ngayon, kung sa West Philippine Sea ang ating pong pag-uusapan, nakakatakot po talaga yan. Ano po ang ating pong iisipin? Hindi po natin alam kung ano po mayayari sa susunod po mga ilang buwan, isang taon, sa darating na taon. Ano po, hanggat nagkakaroon po ng hindi pagkakasundo
regarding po sa West Philippine Sea na patuloy naghaharas, no po, nambubuli, nanggigipit, no po, na tunay na inaangkin yung lugar na yan ng mga China, no? Mga China na yan sa ating lugar, ating kay nasasakupang bansa, no? Yung West Philippine Sea. Bakit? Una-una sa lahat kasi kaya naghahangad dyan kasi po marami po resources na makukuha ang mga inchik dyan. Po, una sa lahat, yung gas na na pong hinahangad. Kung yan po ay mapupunta sa atin at tayo magdi-develop niyan, ay naku po, siguradong mas aangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. No? Uunlad. Kasi po, yung pong gasolina at gas yung sa mga Saudi, unti-unti na po nauubos. No po? Kasi doon tayo bumibili, doon tayo nakikiusap para sa kagamitan natin dito sa ating bansa. Kung yan po madidevelop yung lugar na yan at makukuha po natin talaga yung mga gas dyan, nako, lolobot, gaganda at gaganda ang ating pamumuhay sa ating bansa. Wala po tayong mga mamayang Pilipino na talagang magdadahop kasi po magkakaroon ng mas malaking pagkakataon, mas marami pong hanap buhay ang mararanasan ng mga Pilipino pagka na-develop natin. No po. Tanda po natin yan, no? Ayan po. Pong mga China, kaya, dito lang po sa Binondo, baka ilang hindi lang po libo, milyon ng halos lahat po yung area ng Binondo na yan, Chinese-Filipino. Pero may mga pure Chinese na yan. Kasi po sa umaga, maglakad ka dyan, makita po may mga naglalakad dyan, mga lalaki, no po, matitikas ang katawan, matataas, gupit sundalo, no, naglalakad, no, dyan sa mga lugar na yan. Tingnan din po natin, baka mga naniniktik, no po. Baka magaya pa, mabalik po natin yung pangyayari nung nagkaroon ng digmaan sa Hapon, na po. Di ba? Ganun ang mga ginagawa. Kaya nga, dapat po tayong mag-ingat. Lalo sila sabi, estudyante. No? Estudyante, ngunit pala magagaling magpalipad ng aeroplano. Yun nangyari pa sa, di ba? Sa Twin Tower doon pa sa abroad, na binangga yung aeroplano. Estudyante lang po yun. No? Estudyante ang nagdala po ng aeroplano ngayon at bilak. At kaya binunggod sa Twin Tower na yun na kumitil ng ilang buhay. Napakaraming buhay po na wala doon. No po. Ganun po Kaya dapat tayo maging sa lugar po ng Cagayan, mga ray pong 4,600 na estudyante. No po. Naku po. Baka mamaya, akala nyo estudyante babae. Minamataman natin dahil babae, no? Pero hindi mo alam, baka mamaya mas magaling pa yan kung ano ang mga hawak niyan. Kaya dapat po tayo, tama po si Senadora Risa Hontiveros, na talagang dapat po natin imbestigahan niyan po mga pangyayari niyan. No po? Magiging po sa ating Bureau of Immigration, paano po mga nakalusot ng mga iyan? No po? Sana nga po maghigpit naman kayo at talagang gawin nyo ang inyong mga trabaho sa Bureau of Immigration. No po? Marami na po talaga inchik na hindi po talaga natin alam kung saan nanggagaling, nagsusulputan na lang. Ayan po Apo, tuloy-tuloy po tayo, no po? Ay, binabati ko na rin po yung magaling po ng mayor ng Bacolor, no po? Na si Mayor Strike, no po? Mayor Strike Revilla, action man ng Bacoor, Cavite, dahil po sa mga bagong proyekto, ay talaga po nakita po namin yan nung pumunta po kami dyan, no po? Yung pong grupo ng Elizalde, ano po, Elizalde Broadcasting, nakakasama po si Alerto Balita, ano po, at Sulyap, at yung pong exposed lady na si Beth Salinas, ano po, ay talaga po nakita namin yung ganda, ano po. Napakalinis talaga po ng City Hall ng Bacolor, ano po. At nakita ko po kaayusan, ano po, at yung pong mga programa na kanya pong nilahad, no po, at patuloy niya pong pinagsusubikapan na mas lalo pong ngayon regarding po sa mga lupa, no po, ng kanilang mamayan na unti-unti niya po binabahagi,
na po. Doon sa mga mamayan niya dyan sa may Bacolor. Kaya natutuwa po kami na talaga pong nakita namin yung kagalakan na kami po ngay tanggapin sa kanyang opisina, no? At nakausap namin siya na napakaganda ng kanyang mga pangarap para po sa kanyang mga mamayan dyan sa may Bacolor. Yun po Sabi nga po ni Alerto Balita, Bureau of Immigration, bakit parang kulang sa aksyon pagdating sa panghuhuli ng mga POGO workers? Paano nga huhulihin? Paano nga si Eddie palagi nakaabang at pati si Patty, no? Hanggat hindi nawawala yan si Eddie at si Patty, wala pong katiyakan yung po sa mga POGO na yan. Alam nyo, yung POGO, dito lang po, dito malakas yan, no po? Sindikato po yung POGO na yan. Kaya po nga in-check na ikangay mga nakikidap dahil po sa POGO, no? Pinatutubos, no po? At yung POGO, dito lang yan. Sa bansang China, hindi po pwede yan, sugal na yan. Bawal sa kanila, bitay, no po? Pero dito sa atin, hindi. Namimiesta ang mga POGO. Okay ito po tayo, no po? Ay, nako. Yung nga po, sinabi ko po kanina, yung init, no po? Titindi pa raw po itong ikangay buwan ng Mayo. Pero salamat sa Diyos at nararamdaman na po natin, ilang araw na po tayo nakakaramdam ng ulan. Ikangay bugso ng ulan, di bali sana kung ulan-ulanan. No po, nagdudulot pa rin po ito ng pagbaha. Kagaya pong unang ulan na nararanasan natin. No po, yung po sa may Tayuman, no po, sa lugar namin, ikangay bumaha. No po, diyan po sa may City Hall, diyan po sa may Loton, no po, nagkaroon rin po ng ikangay tubig. No? Ito po, maralasan po ang hindi pong pangkaraniwang napakainit na panahon sa Pilipinas hanggang sa kalagitnaan po ng buwan ng Mayo. Sinabi po ni State Weather Bureau Forecaster Glyza Escolar, lahat po ng lugar sa bansa ay inaasa makakaranas sa mas mainit na temperatura hanggang sa ikalawang linggo ng Mayo. Mayroon ding anyang posibilidad na lumagpas pa sa temperatura ngayong maitala sa susunod na buwan. Ito ay kasundan rin po sa record high na 45 degrees Celsius. Naitalas po sa capital ng PH ng Maynila nitong linggo. Una rito, ang buwan ng Marso, Abril at Mayo ay kadalasang pinakamainit at pinakatuyot na mga buwan kada taon. Subalit ang sobrang init na narasa ngayon ng taon ay paalala po ng El Nino phenomenon. Na po, ito po ay kadahilan na PH ay isa pong bansang most vulnerable sa El Nino. Na po, ito pagkatapos po ng tagtuyot, darating na po tag-ulan, baha naman ang ating po mararanasan. Kaya dapat po tayo, laging alisto. Lagi po tayo maging, magkaroon po ng mulat ang mata. Na pagkatapos po tagtuyot, na po, nararanasan natin hanggang sa kasalukuyan, pagdating naman po ng ulan, bughos naman po yan, na magdudulot naman po ng pagbaha sa iba't ibang lugar. Na po. Kaya dapat po tayo, maging handa. Na po. Ito naman po tayo, na po. Sabi nga po kanina, natin pong kaibigan, na po, na si Fernando Jota, ay regarding po sa 2025 at 2028 election. Na po, Marcos at Duterte. Yun po yung focus no po. Marcos at Duterte, no? Pero hindi po natin alam niya kung hokus-hokus yan, no po. Sabi nga, magkakagalit, ganito, ganyan. Baka mamila, mga nagkakapi po yan. No po. Magkaibigan po yan, no po. Kasi po, yung kanyang amang na mayapa, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., naging binigyan ng parangal ng ating pong dating Pangulo upang mailibing dyan po sa libingan ng mga bayani. No po. Kaya po, nagkaroon po sila ng pagiging magkaibigan. Dala naman po ng politika, ito na naman po, nagkakaroon po ng sigalot. Ito po nakikita ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na magiging mahigpit ang labanan sa 2025 election, lalo nung titindi pagsapit po ng 2028 presidential election. Pahayag ito ni Castro sa gitna po na naglalantad na lumalalang alitan sa pagitan ng First Lady Lisa Marcos
at Vice President Sara Duterte. Ani ni Castro, refleksyon ito na lumalaking bagayan sa pagitan po ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Kaugnay nito ay pinaalala naman po ni Castro sa First Lady na siya ay hindi po elected official, kaya walang mandato at dapat walang say sa pamamalakad ng gobyerno. Dini ni Castro, bahala na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung gusto niyang pananatiliin ang kanyang kabinet, sa kanyang kabinet ang isang vice president na tela gumagalaw ng pailalim kontra sa kanya. Hayagan naman po talaga sa rally po. Sila sabi nga peaceful rally. Kaya lang po nakapagsasalita na hindi tama, nag-aanyaya sa mga mamayan na kasama doon po sa peace rally nila. Hindi po maganda bilang isang kabinete ng ating pong Pangulong Marcos. Dapat nagtutulungan yung dalawa na yan para po sa ikabubuti ng bansa, hindi po ibaksak ang ating Pangulo. Marami po pumansin doon po sa ginawa ng ating pong Vice Presidente sa kanyang pananalita doon po sa peace rally na ginawa po nila. Ngayon po, patuloy pa rin po yan, Patuloy pa rin po nagiging mainit na issue na yan regarding po sa First Lady at yung pong ating Vice President. Okay, Ito naman po, tandaan po natin, yung heat stroke naman po ito. Wag po natin, akala po natin, tapos na po yung matinding init, pero hindi pa po, Bagamat nakakaramdam po tayo ng unting mga malalakas na ulan, mga ilang araw na po, pero nararamdam niyo pa rin po yung init, sa inyong mga balat, lalo na pagdating po ng mga alas 10, akala mo alas 12 na. Ayan po, Ito po, muling nagpatala ang Department of Health, DOH, na 6 na panibagong nasawi dahil po sa heat stroke. Dulot po ng matinding init ng panahon dahil dito sumampa na sa 34 nakabuang kaso na namatay dahil sa naturang heat-related illness. Naitala ang ahensya mula po Enero 1, kasalukuyang taon, ang bilang nito ay mula po sa Central Visaya, Ilocos Region, maging po sa Sorsogen. Tiyak naman po ng DOH na sa kabila po ng naitalang kaso sa pagkasawi ngayong taon, ay mananatili pa rin itong mababa kumpara noong nakarang taon. Ito ay dahil umabot lamang sa kaso nito na 513. Ay, gusto niyo pa pandagdagan? Parang sinasabi niyo po, kulang pa. Biro 513. Gusto niyo pa madagdagan. Kawawa naman po mga Pilipino. Lalo na po yung mga pamilya na nawalan mga minamahal sa buhay. Nang bigla na hindi po nila alam. Dala ngayon matinding init. Kaya tandaan po natin, health is wealth. Anin niyo po yung pera. Kung ikay nakahiga, di mo na kailangan yung pera. Excuse po, inumin po na tayo isang mainit na kape. Ay, sarap. Sa lahat po mga, baka may nag-aalmusal pa rin po dyan, pero mag-aalas 12 na po. Ito na po tayo, Sa matinding init po, ito babala rin po ito, sa matinding init. Sabi nga po, nakapagdudulot din po ito ng sakit. Hindi lang po sakit sa katawan, pati sakit sa pag-iisip. Naku po. Maring nagbabala ang International Labor Organization, ILO, sa mga manggagawa, posibleng epekto ng matinding init sa panahon po sa pag-iisip. Sa isang pahayag, sila ng ILO na bukod po sa banta ng heat stroke at heat stress ng mga antas ng sweltering heat index ay maaari po mag-trigger sa stress, anxiety, depression, substance abuse, PTSD, post-traumatic stress disorder. At meron po suicidal tendency, dagdag po ng ILO. Ang matinding init na nararamdaman ng mga empleyado ay maaari magdulot ng tensyon sa kanila, kung saan maaari makahadlang sa kakayang gumawa ng mahalagang desisyon na may kaugnayan po sa trabaho. Base po sa pag-aaral ng ILO, tinatayang higit po sa kalahati ng 3.4 billion global workers force o 2.4 billion manggagawa ang posibleng na-expose sa sobrang init sa panahon habang nagtatrabaho. Ano-ano po yan? Yung po mga, yung mga piyon,
mga piyon na ikangay mga nagtatrabaho sa construction, mga enforcer, ano po, na ikangay tagal nakabilad, ano po. Yung mga lineman, ano po, mga exposed lahat po yan sa labas, no? Kaya dapat po tayo mag-ingat kasi po hindi lang po palang katawan, pati pag-iisip, ano po. Kaya dapat po tayo mag-ingat, ano po. Sa init na patuloy po natin na darama, ano po. Ito naman po tayo, ano po. Hindi po naman po lahat ng pulis ikangay masasama. Ano po? Hindi po lahat ng pulis ikangay matitino. Merong ikangay bulok at merong matitino. Kaya dapat po natin ihiwalay yung ikangay bulok sa matitino. Kasi po pag sinama po yung bulok na yan sa matitino, pati yung matitino malamang mahawa. Ano po? Ito po, pulis killer ng barangay chairman. Sinampa po na sa Leyte Provincial Prosecutor Office ang reklamo laban po sa isang pulis na isinangkot sa pagpatay sa isang barangay chairman sa bayan po ng San Isidro. Kinilala ang suspect ng pulis na si Manuelito Sidaya, dati nakatalaga sa naturang bayan, base po sa sinumpang salaysay ng barangay Tanod at tinago sa alias Jan. Kabilang po si Sidaya sa mga pumatay kay Elizalde Tabon, punong barangay ng barangay Data Diyot noong Pebrero 24. Sinabi po ng testigo kasama niya ang biktima sa barangay hall nang dumating ang 4 na salarin sakay ng 2 motorsiklo pagkababa agad binaril. Na po. Nang 4 si Rusty Andoy Salazar at Alice Bacor na nasa pintuan. Kasunod nito, pinasok ng 4 ang kwarto at pinagbabaril sila Tabon at kagawad Paulo Mindero. Sinabi po ng testigo na kilala niya ang suspect ng pulis dahil po madalas itong nakikita sa mga checkpoint. Nung kasagsagan ng pandemya, nabuhay lang niya dahil nagawa ng makatakas sa pamamagitan po ng pagtalon sa bakod. Ayon dito, nakilala niya si alias Opaw dahil madalas niya itong nakikita sa checkpoint. Nabatid po na ang suspect ay inuugnay din sa pagpatay kay dating Municipal Administrator Liben Banban Mabini noong 2019. Election period. Ayan po Dala po, pulis na po yan, po. Ikangay, nagaganyak pa rin po sa mga bagay na mali. Kaya hindi po lahat po ng kapulisan, ikay matitino. Meron din pong pulis na patuloy pong ikay bulok. Po. Bagamat ikay nag-aral, nagsunog ng kilay, napakahirap, po. Ngunit, nadadala pa rin po ng kanyang kahinaan bilang tao. Regarding po, lalo na po sa pagkakakitaan ng pera. Pero malaki na po ang kita ng mga pulis. Dinagdagan na po ang sahod nila. Ano po? Bakit parang meron po mga pulis na nagaganyak? Sa droga? Sa mga krimen na bagay, ngay pumatay ng kanyang kapwa para na ngay kumita ng pera. Sana hindi po lahat. Ano po? Wag po natin lahat yan ng kapulisan kasi marami rin po kakilalang pulis na magagaling. Lalo po yung ating kaibigan, ano po? Na pagkaalam ko ay early retirement na po yata si Colonel Jun Ibay na po, ng dati pong Chief Smart diyan po sa City Hall na po. Saludo po ako dyan sa pulis na yan na ikangay pinatino at inayos yung po lugar ng ikangay porsyento 1 at porsyento 2. Nagtaka nga lang po ako at bigla lang po ito ikangay nanahimik. Sige po, Sir Jun Ibay, patuloy ka nga ikangay kung may naghahangat ka, mas maganda po nga, matulungan ng mga taga-Tondo, ay ba't di niyo po subukan lumahok sa larangan po ng politiko. Na po. Kasi po maganda ang inyong mga ginawa. Nakita naman po ng mga mayan Tondo. Na po. Ang inyong kasipagan, ang inyong kahusayan sa paglilingkod sa inyong lugar. No? Kung ikaw po ay manunungkulan bilang isang politiko, nako, mas maganda po magiging maayos ang lugar niya ng Tondo. Yan po Ito pa muli, po. Ayon po sa La Linya, sabi po ni Fernando Hota, po, dapat po handaan ang ating po mga kabahayan dahil po sa tagal ng init, bubugso po naman po ng malakas na ulan sa bansa sa susunod na mga ikangay buwan. Po. Yun po si Captain Speck, po, ng Bohol, milyon-milyon ang ginastos. Sino kaya ang mga nakinabang sa mga milyon na binitawan nito? Sino pa? Si Eddie at si Patty. Yung pong mga taga-DNR. Po, marami po yan. Po.
Marami po ika nga nasa sangkot yan. Ewan ko po bakit hanggang hindi pa ika nga nahalungkat yan ng mga senador. Para malaman yung pong ika nga binaboy ng ika nga yung chocolate hills na yan. Ngayon po sinunog. Sinunog naman. Lako po, ano ba naman yan? Ay, lako. Sige po, tingnan po natin. Yung ating pong magagaling na senador na sana po ika nga wag po matakpan yung pong iba pong mga sulirin sa ating bansa. Bagos, i-focus po yung mga bagay na ika mas makakabuti para po sa ating mga mamayang Pilipino. Yan po Tuloy-tuloy po tayo, At yung pong ating pong kaibigan, na si Alerto Balita, patuloy pong nanonood at nakikinig ating programa. At salamat sa patuloy mong pagbabahagi ng mga pangyayari sa ating bansa. Ito po, Batas ng Pilipinas mananaig, sa joint exploration ng PH at China sa West Philippine Sea. Hindi nga, sabi ko nga po, hindi papayag ang ating Pangulo. Ito po, bigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi papayag ang Pilipinas sa manaig ang China o ang batas nito sakaling magkaroon po ng joint exploration sa West Philippine Sea. Tugon nito ng Pangulong Marcos nang tanungin kaugnay nito sa oil and gas tanks sa West Philippine Sea. Sa pagitan po ng Beijing at Maynila, sa isang panayam, sinabi po ng Pangulo na kung magpahayag kasi ang Pilipinas ng paglalais na explore ang resources sa lugar, sabihin ng China, teritoryo nila ang lugar. Kaya dapat ang batas nila ang sundin. Bagay hindi niya tatanggapin ng Pilipinas sa madaling salita. Walang anyang angkop o maayos na kasunduan ang dalawang bansa sa isyong ito. Lalo't ang pinakapunto na dapat munang malinawan ay kung kaninong batas ang dapat munang sundin sakali magkaroon po ng joint exploration sa lugar. Tama. Ito po sa atin. Kaya dapat po masulod ang batas natin, hindi batas ng China. Kaya lang po, nagiging agresibo ang China kasi po naghahangad makuha. Yung lugar na yan kasi po may gas na pakikilabangan ng kanilang bansa. Pero imbis niya po, nasa lugar po natin yan po, sa West Philippine Sea, West Philippine Sea na atin. Paninindigan po yan natin, Ito naman po, yung mga nangyayari sa West Philippine Sea, paano po ba naman yan? Chinese Embassy, ginit na bahagi ng kanilang teritoryong Huangdao na tawag nila sa Panatag Shoal. Kita mo, binigyan na pangalan nila, pangalan na Inchik. Hindi sa lugar pa natin, sa Panatag. Ayon naman po sa Philippine Coast Guard, umaasa na igagalang ng China ang international law at United Nations Convention on the Law of the Sea sa gitna po ng tensyon sa West Philippine Sea. Paano nga po bibigyan niya na talagang maayos hindi po yan sumusunod sa mga batas. Yung po mga barko ng China sa Baho de Masinloc, pinaalis na po ng Department of Foreign Affairs matapos nilang bombay ng tubig ang barko ng Pilipinas at sanhi po nito ay nasira at iba bang gamit ng ating pong barko. Mga radio, talaga po, pinakikita po talaga yung mga kagaspangan ng ugali ng mga Inchik na yan. Ayon po sa Philippine Coast Guard, kailan pong natagpuan mga durug-durug na koral malapit po sa Sabina Shoal sa West Philippine Sea. Kapag po nakita nila sa Sandy Cay, Kita nyo po, talagang sinisira yung pong coral reefs, Yung magaganda natin pang ilalim, Dapat po mga pinamamahayan ng mga isda, Diyan po nag-aano mga isda, dumami. Pero sinira po yan ng mga Tsekwa. Ayun po, panawagan po ni National Security Advisor Eduardo Año ang pagpapalis sa mga taga-China Embassy, Chinese Embassy. Nasangkot sa audio recording na umano'y new model na kasundo na sa Ayungin Shoal. Meron po kasi mga ganyan. Baka meron troll, meron man po kay mga Pilipino na nagtataksil. Ito naman po kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at Eduardo Año ng NSA, iginit na po dapat alisin na po ang sangkot ng mga taga-Chinese Embassy sa umano'y phone recording. At ayon po ko AP Wiscom Chief Alberto Carlos,
Hindi na po iimbestigahan kaugnay po sa umali recording na pag-usap nito sa China tungkol po sa West Philippine Sea. Ayon po sa AFP. Bakit kaya? Ang tanong. Ako, iimbestigahan ko para lumabas ang katotohanan at malaman na mamamayang Pilipino ang tunay na pangyayari. No po? O baka nagkakaroon po ng kasabwatan. No po? Ika'y nagkakaroon ng hokos-hokos. No po? Ika'y, nako, paano naman po yan? Siguro meron tayo talaga mga dala po na nagkaroon po ng mga maray inchik, mga nag-train dito po sa ating bansa, no po. May kanya-kanya pong mga hinawakang communication, no po. Kaya pa siguro mga ating pong mga magre-resupply, no po, sa ating pong mga kasandaluhan na dyan po sa BRP Sierra Madre, no po. Bakit nila natutuklasan na ikay magdadala ng resupply? Kasi po, mayroong mga inchik na nag-train dito sa ating bansa. May hawak po na matitindi pang komunikasyon. No po. Talagang malalaman nila yung mga gagawin ng mga Pilipino na pupunta dyan para po sa tulungan ang ating po mga kasanduluhan na nandiyan po sa BRP Sierra Madre. Kita nyo, dapat yan di nila alam kasi yan sikreto. Pero ba't nila nalalaman? Kasi nagkaroon po ng komunikasyon. No po? Ba't pinayagan natin sa datang lakas ng mga inchik? Makapasok sa ating mga sandatahan. No po? Mga nag-aral. No po? As matitindi pa yung mga kanilang hinawakang posisyon. Kaya ngayon, ayan, nalalaman lahat po ng kilos ng ating mga sandatahan lakas, no po, at ating mga mamayan na tutulong diyan po sa West Philippine Sea na magdadala ng supply, naharang, nalalaman, no po. Pati oras, alam din nila, kaya bigla nagsusulputan, no po. Sa makatid, may nagtataksil, no? Sana nga po, malantad yung mga payaso na yan, na nauso na naman pa yata yung mga kagaya ng sapon, mga nagtuturo, yung mga nakatakip ang muka, litawan lamang ang mata. No po? Ano ba tawag doon, Kuya Jot? Makapili. Ngayon, may makapili naman yata dyan sa West Philippine Sea. No po? Sana nga po, yung pong ating magagaling din po ng mga general, dapat talagang pag-aralan yung maigi niyan. Baka, boom, mabomba tayo na wala tayong kaalam-alam. Apo. Biro nyo, mga inchik, mga sundalo, nakapag-aral sa atin, no? Pinapasok nyo, no? Tapos ang hawak pa, mga posisyon, hindi po dapat talagang malaman ng mga iyan. Komunikasyon, nako, kung hawak niya ng komunikasyon, lahat ng mga bagay na galaw natin sa buong bansa, alam na niyan, yan, nangyayari. Kaya ngayon, kita nyo, lahat ng gagawin natin dyan sa West Philippine Sea, alam nila. Kasi po, kinuruan natin at nalaman nila yung mga galaw ng ating po mga, yung mga maglalayag dyan sa West Philippine Sea. Yan po ayun po Tapos ngayon, umaalma po ng China, dala po nung naging matagumpay, no po, yung balikatan exercise, no po. No? Sabi nga po nila, no po, wag daw po pagbawalan yung kanilang pong mga Chinese diplomat na gumanap ng kanilang mga tungkulin, no po. Bakit? Papayagan namin na gumawa ng mga bagay sa aming bansa, kahihirap ng mamayang Pilipino. No? Dapat nga sa inyo, pauwi na kayo sa China. Kung ako lang po masusunod, pauwiin ko kayo sa China. Kasi po, imbis na makatulong, no? Bilang kaibigan, nagiging dahilan para mag-away-away kami mga Pilipino. Maginagawa nyo. Yan Tandaan po natin, Pilipinas para sa Pilipino, hindi para po sa mga inchik. Ito po'y amin. No? Paninindigan namin yan hanggang pumantay ang aming mga paa.
Po, ayan po Tuloy-tuloy po tayo, ano po? Ano po? Destabilization plot, ano po? Itinanggi ni kampo ni Duterte, ano po? Nanindigan si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na walang katotohanan ng pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes Deport laban kay dating Pangulong Duterte. Ano po? Laban, ika nga sa ating pong Pangulo. Sa isang statement, ginit ni Panelo na wala pong basehan ang mga paratang ni Trillanes laban kay Duterte at tinawag pa niya itong isang renegade na ang layunin ay makakuha ng publicity. Ano po? Sinabi po ni Panelo na isa pong nagawang kasalanan at pagkakamali ni Trillanes sa bayan na bilang isa pong sundalo at opisyal ng gobyerno na nagkapagsabit po sa sino ano talaga ang kanyang pagkatao. Aniya, tila nagpapasin lang si Trillanes matapos mawalan ng silbi sa politika o naging politically relevant na ito. Namakaraang pahayag ni Trillanes na may patuloy na pagkilos o pagtatangka para maibalik sa kapangyarihan ng kampo ni Duterte. Ginit na po ni Panelo na walang katotohanan at walang basihan. Isinuwalan ni Trillanes sa sandaling mapatalsik si Pangulong Marcos Jr., papalit daw po sa pwesto ang anak ni Duterte na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ano po? Ayan po tingnan po natin yan at yun po tingnan po natin yung po sa dating. Ano po? Kasi po nagkakaroon po iba-ibang haka-haka, mga usap-usapan. Ano po? Pero mas maganda na rin po yan. May meron din pong fiscalizer na po. May pumupuna para magkaroon po tayo ng awareness na po. Kung sinabi nga po ng kampo ni Duterte na haka lang po yan na sinabi ni Trillanes. Pero maganda na rin po yan para malaman din po ng mga tao yun ang kaganapan sa ating bansa. Na po. Mas mainam na rin po yan. Ikaw yung nag-iingat na po. Kasi po, baka sila sabi ko nga po, mahirap na po na kampante ang bawat Pilipino. Na po. Wag na po sana maulit. Nagkaroon ng kudita. Na po. Kasi po, yung nangyari kay dating Pangulong Joseph Estrada, na po, nagkaroon ng kudita. Na po. Ang pumalit si Gloria Arroyo. Na po. Medyo may 7-7 may marites dyan regarding bakit napatalsik si dating Joseph Estrada, ang ating dating Pangulo, ang pinalitan ni Gloria Arroyo. Na po. Malaking kaisipan po yan. Na po. Sa dating pong araw, baka malaman natin lahat na po ng dahilan kung bakit nawala sa kanyang panunungkulan bilang Pangulo si Erap. Po. Ay ngayon pa, batiin ko na rin po itong mga nakilig at nanood natin programa. Ano po? Rodolfo Santo Domingo, no more joint exploration for the natural resources in our territory with Chinese companies. Nasa ninyo po mga magagaling na rarally sa bansa, ba't di po mag-rally sa harap ng China Embassy para po sa territory ng Pilipinas? Ayon po yan kay Fernando Jota. Ayon lang po kay Rodolfo Santo Domingo, lahat po ng Chinese workers sa mga Pogo, pauwi na po sa China. Na po, dapat naman, talaga dapat mapauwi na po ang lahat ng mga iyan. Na po, tandaan po natin, na po, yung po mga chismis regarding po sa kudita, wag po natin ipabawalang bahala po yan. Na po, tingnan din po natin yan. Na po, kasi po, yung mga retiradong mga mga general, na po, hindi po rin natin alam kasi po yan, meron po mista po yan. Mista, magkakapatid po yan. Na po, iisang dugo lang ang lumalatay tayo sa kalang po mga ugat. Na po, bagamat magkahiwalay, hindi matuloy magkakapatid. Pero mas matindi po yung mista. Na po, pag tilaw po ng mista, talagang hanggang sa kamatayan, magkakapatid yan. Yan po ang ng mga kasanduluhan. No? Kaya muli, na po, bilang bahagi po ng aking pong pag-uulat, na po, sana po lahat po ng Pilipino maging masaya, maayos ang pamumuhay sa darating na panahon. Pagdasal po natin yung ating pong suririn sa West Philippine Sea na maging maayos, na po, huwag po humantong sa bagay na hindi maganda,
na ayon po sa aking naramdaman at po, mas higit, mahirap pumasok sa digmaan sa larangan po ng ngayon na ikangay wala po nananalo. Na po. Muli ang inyong pong lingkod. Ay, no nga pala. Humihingi po ako ng pamil sa pagkatapos po ng aking pag-uulat. Hayaan nyo muna po pakinggan natin yung pong ating pong magaling na ay chairwoman ng Barangay 15 Zone 2 na po si Chairman Rosemary Dabu sa aking pong pag-interview. Ang kanyang programa dito sa barangay nila. Ano ba masasabi niyo sa mga magandang programa ng tatay niyo na gusto niyo pagpatuloy? Mga declaring, verification, para maayos yung barangay namin at hindi nababaha. Tapos po sa mga verification naman yung mga tanim namin na alaman na naanuhan po namin yun. Tapos meron po kami dirty kitchen para sa mga tanod na nag-duty paggabi. Mapakain sila na ano. And then meron po kaming feeling na itong darating na June sa mga malnourished na mga kabataan. Maiba ko, Chairwoman, ano ba yung crime rate nyo rito? Mukhang maayos po ba yung katahimikan sa lugar nyo? Nakikisa naman po kami sa mga memo binababa ng DILG katulad ng mga parking, online yan. Yung mga kabataan na madalas nag-standby sa alangan ni oras, napapauwi ba ng mga tanod nyo? Opo. May curfew po kami na hanggang 10 o'clock po ang mga kabataan. Saka po yung computer nakapatay na po. Yung po mga nagbibidyo kayo, mga nagiinuman. Yun po ay nakikisa po yung mga residente ko sa akin para sa katahimikan naman po ng barangay nyo. Magandang layo nyo talaga para sa barangay nyo. Yung po nga unity ng mga residente nyo, medyo ayos po ba yung mga kapitbahay natin dyan? Opo, wala naman po kaming ganong kalaking problema. Tapos sila yung nakikipagtulungan sa barangay po namin. Ano pa po mga naka-pending nyo pong mga programa na gagawin nyo po? Siguro pag susunod po ay kung makakayanan po namin ay yung CCTV na 360. Para madagdagan yung mga street light nyo po, ayos na po ba? Saka CCTV? Actually, hindi po ako nahirapan gawa nung dati pong chairman ng father ko. Merong mga naiwan pang hanggang ngayon ay active. Okay. Kasi alam ko lang yung tatay talagang may dedikasyon para sa kanyang tungkulin bilang chairman. At ikaw ngayon ang namamahala, alam ko hindi ka naman pababayaan ng tatay mo. At maraming salamat, Chairwoman, sa mga programa mo na handa mong ibigay sa iyong mga constituent. At sana patuloy kang pagkalooban ng Diyos na mahabang buhay, kalakas at kalusugan ng katawan para ikaw nga ay matulungan po ang mga constituent dito sa Barangay 15 Zone 2. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Okay. Yan po. Narinig niyo po yung aking pakikipanayam kay Chairwoman Mary Rose Dabu ng Barangay 15 Zone 2. Diyan po sa Middle Pan. Na po. Muli ang inyong pulingkod, Des Tunay ng Sulyap. God bless Philippines.